Ako si Mira, 26 years old. Lumaki ako sa Imus, Cavite, at gaya ng karamihan, tahimik lang dapat ang buhay ko. Pero minsan, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka good daughter, darating yung gabi na hindi mo na alam kung anak ka pa o obligasyon ka lang. Gabi noon. Umuulan ng mahina, yung tipong parang nag-aalangan kung ulan ba talaga o iiyak lang saglit. Nakatayo ako sa may poste sa tapat ng bahay namin, hawak yung lumang payong na may butas sa gilid. Dinidikit ko sa dibdib ko yung envelope na may nakasulat na resignation letter. Napapikit ako kasi ramdam ko yung malamig na hangin na humahalo sa init ng luha ko. Hindi ko alam kung mas pagod ba ako o masugatan. Sabi ko sa sarili ko, kailan ba ako huling umuwi nang hindi ako takot? Lumaki akong 3 kaming magkakapatid. Ako ang gitna. Pero kahit gitna ako, hindi ako yung middle child. Mas tama sigurong tawagin na invisible child. Kasi sa bahay namin, umiikot lang ang mundo ng mga magulang ko sa kuya ko at sa bunso. Si Kuya Jomar, golden boy, varsity, honor student, future engineer daw ng pamilya. Si Elia, ang bunso, sweet, spoiled, princess ng mama ko. At ako yung tahimik lang. Yung hindi problema pero hindi rin ipinagmamalaki. Hindi pasaway pero hindi rin napapansin. Ang tawag nga nila sa akin minsan, si Mira, nandyan pala. At nakangiti lang ako palagi, kunwari okay lang. Kasi sino ba naman ako para magreklamo? Anak lang naman ako. Pagdating ko sa trabaho sa Manila, diretso uwi. Ako rin ang nagtatapal ng sakit ng pamilya, literal at hindi literal. Kapag si mama may utang, ako. Kapag si papa may nagastos na pangkuryente, ako. Kapag may project si Leah, ako. Kapag nagka-broken screen si kuya sa phone niya, ako ulit. Hindi ako nagrereklamo. Ang alam ko lang noon ay, anak ako. Dapat tumulong. Hanggang naging normal sa kanila na may pera ako, kahit minsan wala. Hanggang naging normal na ako yung takbuhan, kahit ako rin takot tumakbo mula sa pagod. Hanggang naging normal na ako yung hindi pwedeng mapagod. That night, pag uwi ko galing trabaho, basang-basa ako ng ulan. Pagpasok ko, hindi man lang nila tinanong kung kumain na ba ako. Narinig ko lang agad boses ni Mama. Mira, meron ka bang 5,000 yan? Kailangan ng kuya mo pambayad sa review center. Napahinto ako. Matagal kong tinitigan si Mama. Tapos si Kuya. Tapos si Papa na nakatungo sa cellphone. Si Elia na nanonood ng TikTok sa sala. Walang pumapansin sa akin. Walang nakakakita na nanginginig yung kamay ko, hindi sa lamig, kundi sa pagod. Sabi ko dahan-dahan. Mawala na po akong pera. Hindi pa ako tapos magsalita nang sumagot si Mama. Ayan ka na naman. Ano ba, Mira? Pamilya mo to. Ang dami mong arte, ikaw lang naman inaasahan namin. Parang lumubog yung loob ko. Tumingin si Kuya at biglang sabi, grabe ka naman, Mira. Trabaho ka nga ng trabaho, saan napupunta pera mo? Hindi ka naman nag-aambag sa future ko, di ba kailangan ko to? Future niya. Future nila. Pero ang future ko, kailan ba nila tinanong? At dun ko na hindi kinaya. Nilapag ko yung bag ko sa lamesa at mahina kong sinabi. Alam niyo bang 2 buwan na akong hindi nakakabayad ng renta sa inuupahan ko sa Manila? Alam niyo bang nagloon ako para lang mabigay lahat ng hiningi ninyo? Alam niyo bang hindi na ako nakakakain minsan para lang hindi kayo gumastos? Tahimik sila. Pero hindi pa dun natapos ang totoo. Huminga ako ng malalim at naglabas pa ng isa pang salita na matagal ko nang tinatago. At alam niyo rin ba, na ako ang nagbabayad ng gamot ni Papa nang hindi niyo alam? Na ako ang nagbabayad sa kuryente dahil naputulan na tayo noon pero ako ang sumalo? Napatigil si Mama. Napaangat si Papa. Pero ang pinakamasakit, sa halip na maintindihan nila ako, si Mama pa mismo ang sumigaw. So ano, gusto mo? Paalam? Puri? Pasasalamat? Ginusto mo yan eh. Kung hindi dahil sa'yo, kanino pa kami lalapit? At doon ko naramdaman, hindi ako anak. Ako ay investment. Bilang
Kian. Hindi nila ako minahal. Hanggat kaya ko pa silang pasanin. Umuulan pa rin nung lumabas akong muli sa bahay. Kinuha ko yung envelope sa bulsa ko, resignation letter. Hindi dahil sa trabaho. Pero dahil sa pamilya kong hindi naman ako hinintay, hinanap o tinignan. Tumingala ako sa ilaw ng poste, basa ng ulan ang mukha ko. At mahina kong sinabi, "This time, pipiliin ko naman ang sarili ko." Madalas, natuturo sa atin na i-family first. Pero walang nagtuturo paano kapag ang family ang mismong sumisira sa iyo. Walang nagsasabi paano kapag yung mga dapat sumuporta sa iyo, sila pa yung nagpapabagsak. At natutunan ko na, hindi selfish ang magmahal ng sarili. Self-defense lang. Kasi minsan, ang tunay na lakas, hindi yung pagbitbit mo sa pamilya mo, kundi yung kakahayan mong kumawala kapag ikaw na yung nasasaktan. At kung sakaling dumating ka sa point na kagaya ko, yung gabi na mas malakas pa ang tahimik mong pag-iyak kaysa ulan sa labas. Gusto kong malaman mo to. Hindi masamang lumayo sa mga taong mahal mo. Kapag sila ang dahilan bakit hindi mo na mahal ang sarili mo. At minsan, doon nagsisimula ang totoong kwento ng buhay mo. Hindi sa bahay na kinalakihan mo, kundi sa araw na pinili mong umalis para mabuhay.